Ito ang ikalawang lasa na kailangan ng ating adobo. Ang asim na nagmumula sa sukat. Kung inyong natatandaan, ang unang-unang panlasa ay tawid. Nasalamat sa iyo. Marcelo, tayo ay nakapupo. Ano? Ay! Sobrang sarap po. Paano niyo po ito ginagawa? Sarap talagang gumawa ng suka ang aking ina. Namanan niya pa yan sa aming mga ninuno. Kung paano, ay hindi ko din alam. Di pa na ituturo sa akin, Nina. Balang araw, maituturo ko rin sa iyo ang lahat. At ang lahat ng ito ay nandirito sa aking aklat. Tatandaan ninyo, ang aking ginamit ay mangga. Mangga? Napakarami ko nang nasubukang prutas, ngunit para sa akin ang mangga ang mayroong pinakamalilamnam na lasa kapag ito ay nagagawa ng suka. Kaya, Marcelo, iyong pakatatandaan, sa paggawa ng suka, kinakailangan at nararapat na ang iyong pisi ay mahaba. Hindi maaaring madaliin upang ang lasa nito ay maging masarap o maging malinamnam. Dahil walang mabuting napapala sa mga bagay na madaling nakukuha. Ma'am, kumain din ho kayo nung araw na yun, di ba? Hindi po kayo nagkasakit? Bakit? Hindi pa ba sapat yung perwisyong ginawa nyo? Gusto mo pa ba dagdagan? Hindi po, hindi po. Paano mapapaliwanag na marami kayong nilason? Mrs., sorry po, may nagpapahinga pong pasyente. Eh kasi itong babaeng to eh. Siya na nga ang may kasalanan. Siya pa ang may ganang pumunta dito sa ospital. Hindi po, nakikipag-usap pa po ako ng maayos. Pasensya na. Ma'am, umina ako na. Eh hindi eh, kasi nakakainis eh. Paalisin mo na yan. Pasensya na, hindi. Sige na. Kapag-wisyo na nga kayo eh. Bali mo na ako, Match. Sige, sige. Thank you sa labas, ha? Sunod ako. Yan na yun yung Ginger, di ba? Oo, si Mami Hazel yun. Anong ginagawa niya dito?
May nagpunta nga dito, taga H&B. Sino? Yung kusinera. Mukhang mahadera. Oh. Ito ba yung taga H&B na sinasabi mong mahadera? Oh. Ito ba yung taga H&B na sinasabi mong mahadera? Ako po ba? Mahadera? Sige po, tawagin niyo na akong mahadera. Pero kung hindi dahil sa pagiging mahadera ko, hindi ko malalaman na magkakontsaba kayo. Ano po bang connection niyo sa isa't isa? Alam mo kasi, Iha, I'm one of the shareholders here in this hospital. Tinadalaw ko lang naman yung mga pasyenteng nilason nyo. You know, being in the food business, naaawa lang naman ako dun sa mga tao na naglalabas ng pera para makakain sa labas. Only to end up with cholera. Mats, sabi ko na bumalik ka dito eh. Napag-stairs pa tuloy ako. Ano nangyari? Okay ka lang? Hello, Mr. Napoleon? This is Jasmine Magbanwa from Sanitary Office. Yes, ma'am. Lumabas na yung resulta sa food samples na kinuha namin sa restaurant niyo. Particularly, yung adobo. Chef Harvey, ilang araw lang naman po na monitoring to, di ba? Tapos papayagan na tayo ng health office magbukas ulit. Di naman siguro tatagal ng ilang linggo. Di ba, Tols? Chef, may kailangan kayong malaman. Nagpunta ako sa ospital kagabi para kausapin si Ma'am Cahin. What? Di ba under investigation pa tayo? So yung pagpunta mo dun parang tayo may kasalanan dun. Hindi naman ganun, Chef. May tinanong lang naman po ako. Pero mas importante po yung nakita ko. Tignan niyo to. Magkausap si Ma'am Cahin at si Ma'am Hazel. Anong ibig sabihin? Magkakilala sila? Parang ano to conspiracy theory. May sabuatan sila. Sabi ko na nga, be. Alam mo, promise, imposibleng contaminated yung pagkain natin. Hindi imposible. Tumawag sa akin na sanitary office kagabi.
positive yung adobo natin sa cholera. Pa? Kung nag-uusap man si Cayenne at si Hazel, it doesn't matter anymore kasi puuna yung desisyon nila. Desisyon? Anong desisyon, Chef? Natanggalan nila tayo ng permit to operate. Pinapasarado yung HNB for good. Mama, what are we doing here? Sandali lang ito. Siguraduhin mong walang lalabas. Huwag ho kayo mag-alala, ma'am. May reputasyon din po akong pinoprotektahan. You mean first time mo itong ginawa? Kung wala lang po akong pinapakain na nanay, hindi ko po ito gagawin. Well, we have our own reasons why we do the things we do. Kaya nagtataka rin po ako kung bakit negative ang adobo ng HNB sa cholera. Nagtataka rin po ako sa nalasa ng mga customers ng HNB. Kung saan man sila nalason, wala na akong pakialam. At dapat ikaw dito. What's important is, sarado na ang HNB. Here. Thank you, ma'am. Before we go, I need to tell you something. I want you to go back as the marketing manager of House of Adult. Ma, I can't do that. Hindi ko kayang pagsabayin yun, pati yung pagiging executive chef sa Valeria. Wala ka ng kakompetensya. Talo na ang HMB. So ba't kailangan ka pa sa Valeria? Si Peachy na ang bahala doon. Is that clear? Ako na niya? Ako na, sige na. Meron ako dito, wait lang. Hindi, ganito na lang. Total, lahat naman tayo walang trabaho ngayon. KKB na lang. Ito yung sa akin. Sure. Kasya na ba? Hirap maging unemployed, no? Ang hirap na parang chef ka tapos iisipin mo yung kakainin ng pamilya mo araw-araw. Hirap maghanap ng restong papasukan. Nung nalaman nilang galing akong HNB, paaway lang ako. Baka daw kasi madumi ako sa kusina. Ganyan din nangyari sa akin. Parang may stigma na ewan. Nung nalaman nila na meron akong history ng food poisoning, Ako, guys, naisip ko na lang nga na umuwi na lang sa probinsya namin. Tayo na lang negosyo doon. Alam nyo, sobrang kawawa si Chef Harvey. Mahal na mahal niya ang HNB. Pero, nawala na naman sa kanya. Wala na bang pag-asa? Paano kung magbukas tayo ulit ng bagong kainan? Hello? Akala mo ba ganun lang kadali magtayo ng restaurant? Wala naman akong sinabing restaurant eh. Food truck. Magbukas tayo ng food truck. Apple, alam mo namang supportive ako sa'yo, pero ang tanong, saan tayo kukuha ng truck? Oo nga. Mamodify pa natin yun. Saan tayo kukuha ng panggastos?
baka pwede tayong umutang sa bangko. At saan naman tayo kukuha ng pang-collateral, Aber? Yung kalulawa natin? Alam mo nga, Paul, sorry sobrang impractical at imposible ng gusto mo. Sa tingin mo, ganun kadali mag-open ng food truck business? Dahil hindi ka taga rito, at technically may kinuha kang object from the past, nagkaroon ka ng sakit. Pero, iba yung sakit mo. Nagkaroon ako ng sumpa. Minamalas at napapahamak lahat ng taong nahahawakan ko. Ganun ba? But, unlike Harvey, nagamit mo yung sakit mo to your advantage. Thank you so much. No problem. Beef. Miss Lotus, hello po! Close pala kayo today? Ma'am, sorry po, hindi niyo po pala nakita yung post namin sa FB. We're closed today dahil may food tasting po kami for Miss Julian Benavides tsaka yung fiancé niya si Mr. Jordan Almonte. Oh, good luck ha. Thank you po. Big client yan. And I'm sure makukuha kayo dyan. Sana nga po eh. Asan yung manok? Hala, yung manok na nakalimutan ko dun sa blue na cooler. Chef, yung manok, nakalimutan. Ano? Ngayon pa talaga kayo magkakamali? Sorry po talaga, Chef. Sorry po. Kasalanan ko po. Sorry, Chef. Chef Tom. Pasensya na po kanina, medyo busy kami. Okay lang. Narinig ko nga busy ka kayo dahil may cook-off kayo. Tama ba? Yes. Anyway, good luck sa cook-off. Thank you po. Magic, please! Oo, nagamit ko nga. Nagamit ko para mas mabilis kong maburang buhay ni Harvey. Pero sa tuwing nangyayari to, nangihina ako. Huwag ka mag-alala, Lotus. Kapag ako kabalik na sa pagiging time god ko, tutulungan kita. Gagamutin kita. Para hindi ka mabura tulad ni Harvey. Peachy? Yes, Chef. Peachy, do I look dumb to you? Sorry, Chef? Inutil ba ako? No, Chef. As a matter of fact, idol nga kita eh. Pero nawala na yung kinang ko eh. Hindi naman. Super naa-amaze pa rin ako every time na pinanonood kita magluto. Ano bang meron, Chef? Bakit?
Dati kasi, natatalo ko yung mga kalaban ko dahil magaling ako. Ngayon, parang nananalo na lang ako by default. Alam mo, Chef Ginger, huwag ka na malungkot. Ang importante ngayon is kung paano mo mariredeem yung reputation mo. At magagawa mo yan kasi wala ng H&B. No, Peachy. Actually, mas mahirap na ibalik ang reputasyon ko dahil wala ng H&B. Ang H&B, ang kauna-unahang restaurant na nakatalo sa akin. Sa isip ng tao, I never actually defeated Chef Harvey. In reality, si Mama ang nagpasara sa kanila. Hindi naman yung galing na pagluluto ko. And I don't like that. Apple, saan ba tayo pupunta? Ano bang meron dito? Basta, pag malalaman ni Dente ka lang. Apple, nakaka-tense mo na. Apple, May nangyari ba? Ano aksidente? Ano ba? May emergency ba? Sabihin mo sa amin. Teka, kalma. Wait lang. Wait lang. Promise, worth it to. Okay? Dadalhin mo kami, hindi namin alam kung ano yung gagawin namin dito. Apple, ano na? Apple, nakaka-tense to, ha? Tada! Match! Hello, Frank. Please, Lola Rosemary, hello po. Gusto lang ho sanang bigay ng pasensya sa inyo sa nagawa ko sa Tagaytay. Guys, na ni Lola Rosemary. Paisip na rin ako sa sarili ko kasi na baka oras na rin na mag-invest ako. Kung okay lang sa'yo na maging partners tayo. Pang sarili na naman, no? Hindi ka ba magkakaroon ng pangarap para sa ating dalawa? Gagawin ko lahat para maging successful to. Lahat. Please, bigyan niyo lang po ako ng chance. Marami nang gustong kumalaban sa amin. Pero wala ni isang natira. Either I buy them out, or natalo lang namin in the long run. Kagaya ng H&B mo. Harvey! Harvey! Nasa 48-hour mark yung kamay ng relo. Malapit na yung ika-72 oras. Ano kaya mangyayari kung tumapat yung kamay ng relo sa 72nd hour? Ewan ko. Wala na kasi akong pakialam, Alfredo. Ito siguro yung karma ko. Ito ngayon, pinagbabayaran ko na.